Pero bakit mapayapa at maluwalhating nasabi ni Jesus? Tapos na. Tapos na ang kanyang misyon sa daigdig. Marahil dahil mula pa noong simula, batid na ni Jesus na ang kanyang misyon ay hindi niya talaga pag-aari. Maging ang buhay niya ay hindi kanya, kundi sa kanyang Ama. Nakikibahagi lamang siya sa dakilang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sumusunod lamang siya sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya't sa kahuli-hulihan, mga kaibigan, hindi mahalaga ang haba ng ating buhay, o ang dami ng ating nagawa, o ang laki o liit ng ating ginagampanang papel sa buhay. Ang mahalaga, gaya ng pinapakita ni Jesus, ay ang pagtupad natin sa kalooban ng ating Ama. Marahil ngayong mahal na araw, inaanyayahan tayo ni Jesus na tingnan ang ating buhay, ang mga pinagkakaabalahan natin sa ating buhay. Ano nga ba ang tingin nating misyon na binigay sa atin ng Diyos? Kung magwawakas na sa sandaling ito ang inyong buhay, masasabi kaya natin tulad ni Jesus, tapos na? Tapos na ang aking misyon sa mundo? Masasabi kaya natin ang may kapayapaan sa ating kalooban? Tapos na. Nagampanan ko na ang iniatas ng Diyos na gawain sa akin. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko at nakanto sa kasulatan yung turo. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Yung pagligtas ihahayag hanggang sa dulo ng dagat. Pagtulong mo, pusong dalisay, aking ikakahalan. Oh, oh, Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Panginoon, narito ako. Panginoon, narito ako. Panginoon, narito ako. Panginoon, narito ako.
Ang huling salita ni Jesus bago siya namatay, sinabi niya, Ama, sa iyong kamay inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Kaya ba natin yun? Todo, walang preno, inaalay natin ang buong buhay natin, lahat-lahat sa Ama. Pag naisip ko yun, naisip ko yung aking tatay. 85 years old na siya. Alam mo, naalala ko nung maliit ako. Naglalaro kami, lakas-lakas niya, straight na straight yung back. Alam mo, bumibitin pa ako sa braso niya. Ngayon, 85 years old, mahinang-mahina yung mata, yung pandidig niya. Pag nakikita ko siya, naisip ko yung pag-ibig na binigay niya sa akin ng buong buhay ko. Isa lang na nararamdaman ko. Gusto kong suklian ang pag-ibig na binigay niya sa akin. At inisip ko, paano ko kaya iaalay ang buhay ko sa kanya? Yakapin ko siya, ginagawa ko yun. Dinedate ko siya, ginagawa ko yun. Pinaglilingkuran ko siya. Kapatid, ito ang sekreto ng Christian life. Ganon na ganon rin. Gusto natin suklian ang pag-ibig ng Diyos na binibigay niya sa atin. Paano? Sana pag tiningnan tayo ng Diyos Ama, titingnan yung buhay natin, ipagmamalaki niya yun. He will be joyful. Ningiti siya. Kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus sa krus. Ibigay rin natin, ialay rin natin ang buong buhay natin, lahat-lahat sa ating Diyos Ama. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo ang buong puso kong inaalay sa'yo.